Nako, parang karma na ito, no? Dahil habang papalapit yung halalan, ay dumami ang nagkaroon ng show cause order, no? Dahil sa vote buying. At may isa pa ritong congressman na bumuto para ma-impeach si Inday Sara, yung congressman na pumirma, ay gusto pang magpa-endorso, no, kay Inday Sara. Diba talaga? Dahil ang trust rating kasi ni Inday Sara ay talagang napakataas. Napakataas, no? Kaya parang nagsisi na sila, no? Kung bakit pumirma sila para ma-impeach si Inday Sara. At ito naman ngayon, yung bago-bago lang ay si congresswoman Stella Kimbo ay inisyuhan din daw ng show cause order dahil sa vote buying, no? Kaya ito, tinanong siya ng isa ring congresswoman na si Bernadette Herrera, no? Nakakabilib ito, no? Akala ko wala nang mga dyan, matapang sa kongreso, no? Mayroon pa palang naiwan dyan, at ito si Bernadette Herrera talaga namang tinanong niya si Stella Kimbo kung dapat bang gamitin, no? Dapat bang gamitin itong mga pundo na ito. Kaya panoorin po natin, no, panandalian lang ito, no? Panoorin po natin ang pagtatanong ni Bernadette Herrera. Speaker, Madam Sponsor, tama po ba na pwedeng gamitin ang earmark revenues ng national government wherever it pleases? Yun ang practice po ng natin. But let me explain. Madam Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmark revenues for other things other than specified in the law? Palingon-lingon na, no? Madam Speaker, if I may be allowed, parang po siyang, if I may use a comparison, parang kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. At any point in time that we want it, it must be available. So ganun po ang konsepto ng earmark revenues. Congress earmarks a certain portion, kinokolekta ng ahensya ang revenue, dinedeposito sa treasurer, habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government. Kasi po, ang pangungulekta ng buwis, hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero, at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmark revenues. Madam Speaker, saan po nakasulat na gano'n ang ibig sabihin ng earmark revenue? Yan po, no, si Bernadette Herrera, no? Na pwede siyang gamitin Sa pagkakalam po, ano po yan siya, no? Sa party list, no? pag hindi ginagamit pa. Kasi malinaw naman po, earmarked accounts and funds are not, the legal basis of an earmarked revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmarked revenue may batas. At walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis mula umpisa. Asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin ang pondo na in-earmark natin for another thing? Kasi yung cash naman hindi pa ginagamit ng ahensya. So hiramin ko muna. Paano kung hindi ko na maibalik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag regular ka na tao, ginamit mo ang pera na hindi para doon? Qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ang tawag po dun sa libro ay Book of Accounts. So, may Book of Accounts at nandun naman po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko, ano pong batas ang nagsasabi
na pwedeng gamitin pangsamantala ang earmark revenue? So, hindi po ginagamit ang revenue. Maliwanag po yun. Yung pera, Madam Speaker. Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark? Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, kung ano, yun lang naman. At yun, no? Grabe mga tanong, no, ni Bernadette Herrera. At talaga naman si Stella Kimbo ay talagang hindi makasagot-sagot ng diretso, no? Sa pagkakaalam ko po ay si Stella Kimbo ay kumandidato, no, sa Marikina ng mayor, no? Kaya nagaghanga, no, dahil mayroon pa palang mga matapang dyan sa Kongreso, katulad ni Bernadette Herrera, no? Kaya malapit na pong magamit natin ang ating kapangyarihan sa araw ng halalan. Iboto po natin, no, ang talagang maglilingkod sa ating bayan.